بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay pagpatuloy natin ang nasimulang talakayan natin patungkol sa Arabic alphabet. At yun nga po, noong nakaraang linggo ay nasimulan na natin ang ilan sa mga letra mula sa alif, ba, ta, tha, jim, ha at saka kha. So nakuha po natin ang 7 letra mula sa 28 letra ng Arabic alphabet. At alhamdulillah po ay nakuha na rin natin ang kanilang mga itsura kapag sila ay nasa unahan, nasa gitna at saka sa hulihan. At the same time ay pinasok na rin po natin ang kanilang mga vowels, yung a, i, u. At the same time ay nagbigay din po tayo ng mga halimbawa kung ano ang kanilang magiging itsura kapag sila ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. So muli po ay nais kong batiin ang lahat ng ating mga viewers sa online natin, sa live natin at sa ating Zoom program. So inshallah po ay pagpatuloy natin ang sumusunod na mga letters at inshallah po ay dadako tayo sa letrang dal. Okay, so bago yan ay bilang pagbabalik tanaw ay nais ko munang ibalik ang mga nakuha natin at yan nga po na makikita natin sa ating screen. Nakuha po natin ang alif. Okay, yung alif po nakuha natin at kung babasahin po natin a, i, u. Okay, ba, ba, bi, bu. Ta, ta, ti, tu. Tha, tha, thi, thu. Jim, ja, ji, ju. Ha, ha, hi, hu. Kha, kha, khi, khu. Ayan po. So, isunod po natin ang kasunod nito at ang kasunod po nito ay ang letrang dal. Ayan po. So, mas maganda po ay sasabayan nyo po kami, bibigkasin po natin para masanay po ang ating mga dila. At ang letrang ito ay palagi rin siyang nasa ibabaw ng linya kahit pa man siya ay nasa unahan, sa gitna at saka sa hulihan. Okay, so anuman ang pinasukan niya ay palagi po siyang nasa ibabaw ng linya na kagaya ng ating makikita dito sa ating halimbawa. At kung ipasok po natin yung vowels nito, okay, pag nakita ulit natin ang small bar sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng da. Kapag sa ilalim naman ay di, at kapag yung ganito na maliit na kama ay do. So babasahin po natin da, di, do. Da, di, do. Okay. So ang itsura po niya kapag siya ay nasa unahan ay ganito po. Ayan. At ito na po ang kanyang naging itsura na pumasok siya sa sentence. Ayan po itong mismong nakapula. At kung mapapansin po natin ay nakahiwalay ang letrang kasunod nito. Bakit po? Dahil ang letrang ito ay kabilang po sa mga letrang hindi pwedeng dugtungan. So nakuha natin ang alif. Okay, ang alif ay hindi siya pwedeng dugtungan. At ito na nga po ang kabilang din sa kanila na hindi sila pwedeng dugtungan. Kaya kung mapapansin nyo po ay nakahiwalay ang kasunod na letra. Ngunit pwede silang dumugtong sa ibang mga letra na kagaya na makikita natin dito. Okay.
So kung babasahin po natin ito, ang salitang ito ay dakhala. Okay, dakhala na ang ibig sabihin ay pumasok. Okay, so take note, no, pwede po kayong mag-take down notes para po may karagdagan kayong sabihin nating mga vocabulary words na magagamit po natin sa araw-araw na galaw ng ating buhay. Okay? So, gaya ng sinabi ko kanina, dito sa may gitna, okay, ito po ang naging itsura ng dal. Okay, dumugtong po siya dito sa letrang ito. Okay, sinabi natin kanina, hindi siya pwedeng dugtungan, ngunit pwede siyang dumugtong sa ibang letra na kagaya nito. Okay, kung babasahin po natin, dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Ang dakhala, pumasok, yadkhulu, pumapasok. Okay? Ito ang kanyang past tense, ito ang kanyang present tense. Nagdaan, ito ang kasalukuyan. Okay? So, ang itsura naman niya sa hulihan ay ito po. Babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat. Ayan, ganyan po. So, kung babasahin po natin, jadidun. Jadidun na ang ibig sabihin ay bago. Okay, jadid. Okay. So, ulitin ko po, ang letrang ito ay palagi pong nasa ibabaw ng linya. Okay, so tandaan po natin ang kanyang itsura. Okay, kung saan sila sinusulat. Okay, kasi pag pumasok sila sa sentence, ay maaring mag-iiba ang kanilang mga forma, ang kanilang mga itsura. Okay, next letter po ay kapareho din ito. Halos kapareho nito. Nag-iba lamang sila sa tuldok. At ang letrang ito ay dhal. Dhal. Ito yung DH. Yung D at saka H na pinagsama. Okay, dhal. Okay, medyo mahirap ito bigkasin ano. Kasi yung dal kanina, yung ito ay madali lang. Pero ito ay dhal. Kailangan may hangin. Ayon sa mga kapatid natin na pinagtanungan natin kung ano ang tamang pagbigkas nito, ay kanilang tugon na ang dila ay dito po sa tinatawag na kapantay ng mga ngipin. Okay, ito po yung sinabi nila na huruf lithawi. Yung mga kumbaga yung mga letra na kung saan ang dila ay dito po sa tinatawag na kahilera o kapantay ng tinatawag na ating ngipin. Kaya kung babasahin natin, dhal, dhal, okay? Medyo labas man ng kunti ang dila sa ngipin, pero wag namang ilabas talaga ng wagas na ano, na ilalabas mo talaga. Okay? Dhal, dhal, wag naman dhal, wag naman dhal, okay. Okay, yun po ang sabi nila, no. Okay, ang letrang ito ay kagaya din ng dal kanina, ngunit ito ay may tuldok, isang tuldok sa ibabaw. Okay, pares lang din sila ng ng kinalalagyan. Sa unahan, sa gitna, sa ulihan ay palaging nasa ibabaw ng linya. At kung ipasok natin ang vowels nito, ayan po. Okay, makita natin small bar sa ibabaw ng letra, the, sa ilalim naman, the, at yung ganito, small comma, the, okay, the, thu. Isa pa, the, thu. Ayan. So, ang itsura nito sa unahan ay ganito po, na makikita mismo natin sa ating screen. Ayan po. At kagaya din po ito ng alif at saka ng dal na kung saan sila ay kabilang sa mga letrang hindi pwedeng dugtungan. Ayan po. Kung mapapansin natin ay nakahiwalay po ang kasunod na letra nito. Okay, pares lang din sila ng dal. Okay, ngunit ito ay mayroong isang tuldok lamang sa ibabaw. At kung babasahin natin ito na dhahaba.
Okay, dhahaba na ang ibig sabihin ay pumunta. Okay, pumunta. Okay, so ito po ang kahulugan ng salitang dhahaba. Okay, sa gitna po ay ganito rin po. Ganyan, kagaya ng dal kanina pero ito may tuldok lamang. Okay, kung babasahin natin, yadhabu, dhahaba, yadhabu. Ang ibig sabihin, dhahaba pumunta, yadhabu pumupunta. Halimbawa, sabihin mong pupunta ako o pumunta siya ng tinatawag na masjid. Okay, halimbawa si Said. Dhahaba Saidu, okay, ilal masjidi. Okay, halimbawa ganun. O sabihin natin, dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Okay. So mga ganun ba? So magagamit po natin ito kung ma-memorize po natin yung mga words na ito. At sa hulihan ay ganun din po, babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat. Ayan. So kung babasahin natin, ladhidhun. Okay, ladhidhun. Na ang ibig sabihin ay masarap. Okay? So wag natin gamitin yung taam kois, mia. Okay, yung mga barok na na Arabic ano. So nakuha na natin ang tamang katawagan ng masarap ay gamitin natin ito ladhid. Okay? So para masanay po ang ating dila. Okay, next letter po tayo mga kapatid. Ito ang letrang Ra. Okay, Ra. Ang letrang Ra, ayan, ay R sa English. Okay? At kung mapapansin po natin, ito po ay bahagyang bumababa sa linya. Okay, nakagaya po ng nakikita natin dito. Ano? At ang letrang ito ay kung bibigkasin po natin, kailangan po ang ating bunganga ay pabilog din po. Ro. Okay, wag po nating basahin ng ra. Okay, ra, hindi ro. Ro. Okay? Ro. Parang pabilog po yung ating bunganga. So halimbawa, doon sa Suratul Fatiha, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Ganyan po. Kasi kung babasahin natin Ar-Rahmanir-Rahim, pangit pakinggan, di ba? Parang hindi kumpleto ang kanyang rekado. So kailangan po ibilog po natin yung ating mga dila, yung ating mga bunganga kagaya nito, ro, okay? At kung makita po natin ang small bar sa ibabaw nito, babasahin natin ng ra, hindi pala, ro. Okay. Nagkamali tuloy ako. Ro, nasanay kasi. Ro, okay. Kapag sa ilalim naman ay ri. Okay, ri. O talagang manipis talaga, ri. Okay? At kung small comma sa ibabaw ay ro. Okay, makapal. Yung ro, makapal. Yung ri, manipis. At saka yung ro ay makapal din. So, ro, ri, ro. Ro, ri, ro. Ayan. So, ang ro, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kabilang din po ito sa mga letra na kung saan hindi pwedeng dugtungan. Ayan po. Na kagaya ng mapapansin nito natin dito, ayan po ang kasunod na letra ay humiwalay na naman sa kanya. Okay, kasi hindi siya pwedeng dugtungan. Okay, ilan na bang nakuha natin? Alif, okay, dal, zal, ro. Okay, so 4 na po ang letra na nakuha natin na hindi pwedeng dugtungan. So pwede nyo pong ilista yon para hindi po niyo makalimutan. Alif, okay, dal, zal, ro. Okay. So ang halimbawa nito kung sa unahan siya ay ganito po. Okay, babasahin natin. Roma, nang ibig sabihin ay binato. Okay, sa gitna naman ito po ang kanyang itsura. Dumugtong siya dito. Okay, kasi sinabi natin kanina, hindi sila pwedeng dugtungan, ngunit pwede silang dumugtong. Okay, kaya kung kayo dumugtong siya dito. So babasahin natin yarmi. Okay, Roma, yarmi.
Okay, ibig sabihin ng Roma, binato, yarmi, binabato. Okay, at ang itsura naman ito sa hulihan ay babalik din po siya sa kanyang original na anyo na pagkakasulat nito na kagaya ng ating makikita dito sa ating screen. Babasahin natin sarioron. Sarioron. Okay, nang ibig sabihin ay bed o di kaya kama. Okay, so karagdagan po ito. Okay? Yung tawag sa ating kama, sa ating tulugan ay sarirun. Okay. So, kung may tanong po kayo ay pwede po kayong mag-comment sa ilalim ng ating live. Next letter po mga kapatid ay zai. Okay, zai. Z. Okay? Zai as in zipper. Okay? Kailangan ma-emphasize natin talaga zai. Okay? As in zipper. Okay? At ang zai ay kagaya din po ng ra kanina. Okay? Halos parehas sila ng bahay. Ngunit ang ito ay may isang tuldok sa ibabaw. At ang letrang ito ay hindi rin po siya ay kagaya din po ng ra na bahagyang bumababa sa linya. Okay? At ang vowel nito, kung makita natin ang small bar sa ibabaw nito, ay babasahin natin ng za. Okay? Za. Kapag sa ilalim naman ay zi. Z. At kapag ito naman, small comma, ay zu. Okay? Za, zi, zu. Za, zi, zu. Okay? Halimbawa, ang itsura nito kapag siya ay nasa unahan, ayan po, ay ito po ang kanyang itsura. At ito rin po ay kabilang din sa mga letra na kung saan hindi pwedeng dugtungan. Okay, karagdagan po yon. Kung babasahin natin zara'a, zara'a, na ang ibig sabihin ay nagsaka. Okay, at sa gitna naman, ito po ang kanyang itsura. Okay, na kung babasahin natin, yazra'u, na ang kahulugan ay nagsasaka. Okay, zara'a, yazra'u, nagsaka, nagsasaka. At ang kanyang itsura po sa ulihan ay babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat na kagaya po nito. Kung babasahin natin, al-azizu, al-azizu, ayan, ang ibig sabihin, ang kataas-taasan. Okay? So, ito na po mga kapatid, karagdagan po ang nakuha natin, alif, dal, dal, ra, zay. Ayan, 5 na po ang nakuha natin na mga letrang hindi pwedeng dugtungan. Okay, paki-take down notes po. Ayan. So, next letter po natin ay sin. Okay, sin. At ang kanyang itsura po ay kagaya po nito sa ating nakasulat sa ating screen dito. Ayan. At ang letrang ito, mga kapatid, ay kapag siya ay nasa unahan, sa gitna, sa unahan at saka sa gitna ay palaging nasa ibabaw ng linya. Ngunit kapag siya ay nasa unahan o nasa ulihan pala, ay bahagyang bumababa ang kanyang buntot sa linya na kagaya ng makikita natin dito sa ating screen. Ayan po. So, kung makita natin ang small bar sa ibabaw nito, babasahin natin ng sa. Kapag sa ilalim, si. At kapag ganito po ay su, sa, si, su. Sa, si, su. Ayan. So, ang letrang ito, kapag siya po ay nasa unahan, ay ganito po ang kanyang itsura. Okay? Kung mapapansin po natin, ay itong ngipin na lang, ang 3 ngipin na lang ang naiwan at nawala ang kanyang buntot. Ayan po. So kaya tandaan po natin ang kanyang itsura kapag siya ay nasa unahan. Ayan. So ngipin na lang, 3 ngipin at nawala ang kanyang buntot na kagaya po nito. Kasi may dumugtong na po sa kanya. So kung babasahin po natin ito, saala. Okay? Saala.
na ang kahulugan ay nagtanong. Okay, sa gitna naman mga kapatid, ito po ang kanyang itsura. Ganon din, nawala ang kanyang buntot, ayan, at naiwan na lang ang kanyang tatlong ngipin. At kung babasahin natin, yas'alu, na ang kahulugan ay nagtatanong. Sa'ala yas'alu, nagtanong, nagtatanong. Okay? At sa ulihan, mga kapatid, siya po ay babalik ulit. Okay, sa kanyang original na pagkakasulat. Kagaya po nito kaya ito pong sinabi natin na kapag siya po ay nasa sa ulihan, ay bababa po ng bahagya ang kanyang tatawag na buntot. Kung babasahin po natin, asyamsu, asyamsu, ayan, na ang kahulugan ay ang araw, asyams. Okay? Ang araw. So, next letter po, mga kapatid, ay shin. Ayan, hindi po natin na edit Hindi po ito zai. Pasensya na, hindi po natin na edit. Okay? Bakit hindi natin na edit? Ayan po. So, ang pangalan po nito, mga kapatid, ay ayan po, shin. Ayan. Okay, yan, shin. Shin. Okay, ang shin mga kapatid ay kagaya din po ng sin kanina, ito po. Okay, bakit hindi natin napalitan pala? Sorry. Sin pala ito, sin. Okay? Okay, nakagaya din po ng sin na kung saan ang kanyang itsura ay kagaya din po nito. Okay, may tatlong ngipin at saka may buntot at saka mayroong tatlong katawag na tuldok. Yung sin kanina ay wala po siyang tuldok. Ngunit ito ay mayroon siyang tuldok, kaya tandaan po natin. At ito po, ang letrang ito ay kapag siya ay nasa unahan at saka sa gitna, ay sila ay palaging nasa ibabaw ng linya. Ngunit kapag sila ay nasa ulihan, ay bababa ng bahagya ang kanilang mga buntot. Ayan. So, kung i-apply po natin yung vowels at makita natin ang small bar sa ibabaw nito ay siya. Okay? Siya, hindi ako. Siya. Siya. Ayan. Sa ilalim, she. Okay? At kapag ganito po, small comma, shu. Okay, babasahin po natin. Siya, she, shu. Siya, she, shu. Ayan. So, madali lang po. At ang kanyang itsura po kapag siya ay nasa unahan, ay kagaya din po ng binanggit natin kanina na tatlong ngipin na lang ang naiwan at mayroong tatlong tuldok. Ayan. Tandaan po natin yan. At kung babasahin po natin, syariba. Syariba na ang kahulugan ay uminom. Ayan. Okay. Okay. At kapag siya po ay nasa gitna, ang kanyang itsura po ay kagaya din po nito. Ayan. Yung tatlong ngipin na lang naiwan at saka mayroong dalawang tuldok o tatlong tuldok sa ibabaw nito. At kung babasahin natin, yashrabu. Yashrabu. Okay. Syariba. Yashrabu. Okay. Ibig sabihin, uminom, umiinom. Okay. Kung sabihin natin halimbawa, umiinom, okay, umiinom si Muhammad ng tubig. Ayan. So kung halimbawa, sasabihin natin ng ganon, yashrabu Muhammadun al-ma'a. Ayan. So, hindi po moya. At saka hindi po anta-ishrab ma. Anta-ishrab moya. hindi po ganon. Ayan. So, magagamit po yan natin. At ang kaniyang itsura sa hulihan, ayan po, pasensya na po ulit. At nakalimutan na naman nating palitan ang letter. Okay, ang mahalaga ay ang ang shin at saka sin ay parehas lamang po ang kanilang itsura kapag sila po ay nasa hulihan. Ayan. Ngunit may tatlong tuldok po ito sa ibabaw. Ayan, pasensya na po, talagang nakalimutan. Okay. So, ang sin at saka shin ay parehas po sila ng tatawag na itsura. Okay, kung balikan po natin, ayan. Sin at saka shin, halos parehas tuldok lamang.
Tapos yung ra at saka yung zay, ayan, itong ra at saka zay ay parehas din, tuldok lamang sila, nagkaiba. Okay, next letter po natin mga kapatid ay ang letrang sod. Okay, sod. Sod. Okay. Yung itong letra na ito ay medyo may kahirapan. Medyo may kahirapan talaga ito. Okay, inaamin natin na medyo mahirap po talaga ito bigkasin. Sod, sod, okay? At ang letrang ito ay kagaya ni po ng sin, shin. Ayan, kapag sila po ay nasa unahan at saka sa gitna ay palagi pong nasa itaas ng linya at kapag sa hulihan, bababa ng bahagya ang kanyang buntot. At kapag po ipasok natin ang vowels nito, okay, pag makita natin itong small bar sa ibabaw ng letra, ay babasahin natin ng so, so. Kapag sa ilalim, si. Okay, kapag ito naman, su. Okay, so, si, su. Ayan. So ito po, kaya po natin nasabi ito na may kahirapan kasi may katunog po siya yung sin. Okay, yung sin kasi sa. Talagang buka ang bunganga. Sa, si, su. Ito naman, medyo may kabilugan. Okay, so, si, su. Ayan. So, anyway, ay makukuha naman natin ito ng more practice lang. Ang mahalaga po sa muna sa ngayon ay makilala po natin ang mga letrang ito at makabisado po natin lahat. Yun po muna ang hangarin natin sa pag-aaral na ito. Later on na yung mga pagbigkas ng tama, inshallah. So, ang halimbawa po nito kapag siya po ay nasa unahan ay ito po, kagaya po nito, okay, na makikita natin sa ating screen. Ayan. So, kung mapansin po ninyo ay ito lang po ang naiwan at ang kanyang buntot ay nawala na naman kasi may dumugtong sa kanya. At kung babasahin po natin ay soma. Soma. Yan. Ang kahulugan ay nag-ayuno, nag-fasting. Okay? At ang kanyang itsura naman sa gitna, mga kapatid, ay ganito rin po. Ayan. Parehas lang. Na kung babasahin natin ay yasumu. Yasumu na ang kahulugan ay nag-aayuno. Sama yasumu na ang kahulugan ay nag-ayuno, nag-aayuno. At ang itsura naman po nito kapag siya po ay nasa ulihan, ayan po, ay babalik din po siya sa kanyang original na pagkakasulat na kagaya po nito. So, kung babasahin po natin, ayan, al-khamisu, al-khamisu, ayan. So, ang kahulugan naman ito ay Huwebes, yung Thursday. Ayan, Yaumul Khamis. Yaumul Khamis, ayan. So, ayan po ang itsura niya. Sa ulihan, bahagyang bumaba ang kanyang tinatawag na buntot. Next letter po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na Dod. Dod. Okay. Ito pong letrang ito ay medyo may kahirapan din kasi may katunog po ito yung dal. Okay, yung dal at saka yung Dod. Ang letrang ito ay pabilog din po ang ating dila at kasama po ito sa Suratul Fatiha. Yung doon po sa bahagi ng Suratul Fatiha na ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin. Yan. So ito po yun, yung letrang yun. Kasi pag babasahin natin ang waladdallin. Ayan. So mali po. Okay, mali. So ang tama po ay dha. Waladdallin. Ayan. Di bali po, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil inshallah po ay pag-aralan po natin ang mga tunog nito at yung mga pagbigkas nito, inshallah. Ang bod, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag pumasok po o ipasok natin ang kanilang mga vowels at kapag kapag nakita po natin ang isang guhit sa ibabaw nito, ay babasahin natin ng bo. Kapag sa ilalim, di.
At kapag ganito naman po, maliit ng comma, do, ba, di, do. Do, di, do. Ayan. So, ang itsura po nito kapag siya po ay nasa unahan ay kagaya din po ng thod kanina. Kaya lang ito may isang tuldok sa ibabaw. Ayan po, yung thod kanina, yan po, parehas lamang po sila ng bahay. Ngunit ito walang tuldok. Yung dod ay mayroon pong tuldok, isang tuldok sa ibabaw na kagaya po nito. At kung babasahin po natin, okay, babasahin natin ito ng daraba, daraba, na ang kahulugan ay sinuntok. Ayan. At ang itsura naman po nito sa gitna ay ganito po. Okay? Okay, tandaan po natin na may tuldok, isang tuldok sa ibabaw nito. At kung babasahin natin, yadribu, yadribu. Okay, daraba, yadribu, na ang kahulugan ay sinuntok, sinusuntok. Okay. At ang itsura po nito sa hulihan, mga kapatid, sa pananampalataya, ay ito po, babalik na naman po ito sa kanyang original na pagkakasulat na kagaya po ng nakita po natin dito sa ating screen. At ang napansin po natin kapag siya po ay nasa hulihan ay bahagyang bumababa sa linya ang kanyang buntot na kagaya po nito. At kung babasahin po natin ito ay baydun, baydun. Ayan. Yung sinasabi lang bayd, bayd, baydun. Na ang ibig sabihin ay itlog o di kaya egg. Ayan. So, ilan na pong nakuha natin? Dal, zal, ra, zay, sin, shin, sod, at saka bod. Kung kaya ay inshallah hanggang dito na lang po muna tayo. Tumigil po muna tayo dito para po makasabay ang ating mga brothers na mga baguhan sa Islam. Maging ang mga kapatid nating mga sisters, kung sila po ay sumusubaybay sa ating live, ay makakasabay din po sila. So, balikan po natin ang mga letters na nakuha natin. Ayan po. So, ang letters na ito ay dal. Okay, dal, da, di, do. Da, di, do. Okay? Next ay the. Dal. Dal, da, di, do. The, di, do. Okay, ang sunod ay ra. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Next po ay zay. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Next naman po ay sin. Okay, nakalimutan po natin baguhin. Sin. Sa, si, su. Sa, si, su. Next naman po ay shin. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Ayan. Next po ay thod. Tho, si, su. Tho, si, su. Ayan. Next po ay dod. Do, di, do. Do, di, do. So ayan po. Yan po muna ang ating talakayan inshallah sa mga oras na ito. So ang nakuha po natin lahat ngayon simula sa unang episode po natin, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Ilan na yun? 10. Zay, sin, shin, sod, at saka dod. So 15 ng ating nakuha. So halos nakalahati na po ang letra. Okay, so inshallah po kapag gaya din po ng sinabi ko sa umpisa pa lang, kapag po nakabisado po natin ito, ang kanilang itsura na sila ay nakahiwalay pa, okay? At ang itsura nila kapag sila ay pumasok sa sentence, okay, dugtong-dugtong, at kung nakabisado po natin ito ng maayos, ng tama, ay inshaallah, biiznillah, ay kayang-kaya nyo nang basahin ang Quran. Okay, so dahil nalalapit na ang Ramadan, so sikapin po natin, lalong-lalo sa mga kapatid natin na talagang nagsusumikap na makabasa ng
ng Quran. Nawa po ay nakapagdulot kami ng kaalaman sa inyo kahit konti lamang po ay inshallah po ay makakatulong din po ito sa atin para sa ating lahat. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay huwag po kayong magsawang sumubaybay sa amin at huwag po kayong magsawa sa pagsusumikap, lalong-lalo ito makabisado ang mga letters na ito mula sa alif hanggang sa dad na nakuha po natin. At upang sa ganon ay gaya nga po ng sinabi ko kanina ay makabasa po tayo ng Quran at the same time ay magkaroon tayo ng gantimpala sa pagbabasa nito. So maraming salamat po sa inyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang po. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.